sige po, basa. Colossians chapter 1 verse 3. Tuwing pinapanalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama na ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinilang Diyos. Dahil sa pag-asang nakamtan ninyo na inahanda para sa inyo sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito ay lumalaganap at nagdadala ng mundo para sa buong daigdig. Tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa magandang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epapras, ang aming kapanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at tinatawanan ninyo. Sa kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu. Ayan, sige. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Puno po tayo. Okay, so tuloy po tayo, no? Doon sa last time, ang pinag-aaralan natin, introduction. So, sa pagsulat po ni Pablo, siyempre, meron siyang introduction. So, verses 1 and 2, yung ating pinag-aaralan. Ngayon tayo po ay, tayo po ay tututok muna sa verse 5 kasi po pag-aaral, kung ating pag-aaralan sa umagang ito ay nakatutok po sa verse 5. Ito po yung verse 5. Yan, sabi diyan, Dahil sa pag-asang makakamta ninyo na inihanda para sa inyo sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito na ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. ayan, magandang balita na dumating sa inyo. Ang salita ng katotohanan, ang magandang balita. Ang magandang balita. O sabi naman dito, of which you previously heard in the word of truth, the gospel. So yan po yung ating title, word of truth, yung gospel. So marami, ang synonymous po yan, kapag sinabing gospel, synonymous po dyan yung truth. No? Pero sa panahon natin ngayon, at maging sa panahon ng time na yon, ang truth ng gospel ay kuminsan na pervert. Ano ba sa Tagalog na pervert? Perverted. Na nababago, na hahaluan, nadadagdagan, nakukurap. Yan. At isa pa, ito ay nadidisobey. Dalawa yun, isa nakukurap at nadidisobey. So kung mapapansin natin, di ba, doon sa libro ng Galatia, ganyan yung nangyari sa gospel. Nakurap at saka na didisobey. Kasi nga, mayroong mga dumating na mga Judaizer na sungot, na binabago yung mensahe. Yung totoong mensahe, yung talagang mensahe ng Ebanghelyo ng magandang balita. So, ngayon kapag sinabi po natin gospel, ito po ay truth. Ito po ay word of truth. So, sabi kanina, ito po ang gospel. Ang ibig sabihin po yan ay Evangelion. May palabas na yan. Yung cartoon na Evangelion. Alam niyo yan? Kuya Ay? Mga robot yun, di ba? Pero hindi gospel yun, mga robot yun. Alam niyo yan, Evangelion. Ibig sabihin po yan, Greek word po yan. Ang ibig sabihin po yan ay evangelize. O ang technical term yan ay magandang balita o good news. Sa non-biblical term, ang ibig sabihin po ng gospel ay we had won. Ang ibig sabihin po yan,
na we had on the good news of victory. Kasi po kapag ka mayroong sa labanan, sa gera, ng araw, kapag ka mayroong digmaan na nangyari at yung isang bansa o isang community o basta merong nanalo sa kanila, nagwawagayway sila ng di ba, ng flag. Ang sinasabi nila doon, Evangelion, yun ang sinasabi. So, ibig sabihin nun ay, we had won. So, tayo ay, ay nanalo tayo. So, yan po yung ibig sabihin ng gospel, the good news of victory. So, ano po yun? Ano po ba yung victory na sinasabi dyan? Or, ito pa, merong mga ibang term na sinasabi, the word became the best news, the great news, the good news. So, the gospel is the word of victory. So, ang ebanghelyo, ang magandang balita raw ay salita ng pagwawagi. Pagwawagi saan? So, ano ba yun? Ano ba yung ginagawa? Una, what to do in the gospel. Anong ginagawa dyan sa gospel? Pag nalaman natin ang gospel, ano ang ginagawa dyan? Yan, merong 8 bagay na ginagawa. Una, we proclaim. Kasi si Jesus mismo ay pinapahayag na yan. So, sinasabi rin sa atin, sa mga verses na yan, na ipahayag natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, we are to defend. Kailangan ipagtanggol mo. Diba? Sabi dyan sa Philippians 1:17 din, na we are ready to defend. O sinabi rin yan ni, hindi ko matanda anong book yun na sinabi doon ni Paul, sinabi niya na handa tayong ipagtanggol yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya. No, kapag ka merong sumusunod sa'yo, merong sinasabi na mali yan o mali ang pininiwalaan mo, paniniwalaan ko yung sa akin ang tama, handa kang ipagtanggol. Hindi ipagdebate ha, handa kang ipagtanggol. Kumbaga, siyempre pag meron kang pininiwalaan, paninindigan mo yan, di ba? Ang pinagtatanggol, kailangan mong ipagtanggol, panindigan. Yun yung sinasabi dyan. Pangatlo, we are to work at it. Kailangan natin pagtrabahuan. Ibig sabihin nun, kailangan din natin ibahagi ang gospel, ang magandang balita. Kailangan natin siyang ibahagi. Pangapat, we are to enjoy the fellowship of the gospel. Kailangan natin i-enjoy yung fellowship. Ano yun? Yung kapag itong ginagawa natin, di ba? Tayo nagsasama-sama sa Bible study, pagkalinggo. Hindi lang ito, di ba? Kumisa kapag tapos na tayo, yung iba nag-uwian na, pero yung iba nag-i-stay pa, di ba? Lalo na sa Bible study, kumisa inaabot ng gabi, naabot ng alas, lalo na siguro kung ang mga nasa ibang bansa yung mga nag-Bible study. Ganyan, naabot yan ng gabi. Parang ayaw nyo na maghiwalay. Ayaw nyo na umuwi. Kasi maganda yung gusto nyo yung fellowship nyo, no? Pero nga, ibang church di pa tapos yung service, gusto nyo matapos gusto mo na umuwi. Yung iba, gano'n, Pero merong iba na kapag inaantay na matapos na kasi mga iba pa, kwentuhan, ay ibang fellowship, yun yun. Panglima, ito, yung iba kaya ayaw nito ayaw magbahagi kasi we are to suffer. Kailangan hindi magdusa, maghirap. Kailangan natin makaranas ng mga pag-uusig. No? Kasi hindi pwedeng exempted na tayo, hindi, si Jesus lang. O yung mga disipulo lang, hindi pwede yun. Kasi nga, siyempre kung yung naranasan nila, maranasan din natin. No? Kinakailangan din na tayo ay handa
handa sa mga uusig sa atin. O, pang-anim, we are to make sure that we do not hinder it. Kaya siguraduhin natin na hindi yan hadlang, hindi natin pwedeng hadlangan ang gospel. Ibig sabihin, kapag mayroong pagkakataon na iyong pwedeng ibahagi ang mensahe ni Kristo, huwag mong yung pigilan. Pag merong pag merong pagkakataon, ay sabihin mo na. No, huwag mo na antay na, bukas na lang, hindi ka pa naman kami bukas eh. Paano kung nag-iwalay na kayo, nasa gasaan ng tren, o kaya bus, no? O kaya sa LRT, puno. Parating na yung nagkatulak ka na ba, nandun ka sa harap, natulak ka sa nasa gasaan ka. Ano na yun, di ba? Yan. Pang-pito, we are never to be ashamed of it. Kaya, Romans 1:16, we are, may kanta yan eh. May kanta ng, yan eh. Ano yan? Yun. Alam niyo yun? Hindi. Dapat yan, papakanta ko dati dito. Kaya alam, baka hindi ka mapakanta yun kasi masyadong sobra yung mga instrumento nun eh. Hindi dapat dapat natin ikahiya ang gospel. Huwag natin ikahiya sa pagtrabaho natin, sa mga opisina, sa mga sa mga klase natin. Diba? Pagka nalaman na ikay Kristiyano, sabi ko, Kristiyano ako, bakit? Kasi ganito. Diba? O kaya mahihiya na, hindi, ano yun, baka na nagihinip ka lang. Nakita kita may impact ka dun, no? Sa church na yun, pumasok ka. Hindi, ano lang yan. Pag nagihinip ka lang, baka hindi ako yun. Kaya, hindi, yung hindi mo masabi, no? Kasi nga, baka mamaya ka hindi mo masabi, puro mga kabulus-tugan yung ginagawa mo sa buhay, hindi maniwala yung nakakita sa'yo, yung mga nakausap sa'yo, no? Kaya, yeah, we are never to be ashamed. Hindi na pagkakita. Ang uli, we have been divided and backward. Kaya tayo dapat i-preach natin yan, i-proclaim natin, kasi tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na ibaan niya. Hindi yung pag binahagi mo, matutumba yung tao, maawakan mo siya, matutumba, hindi yan yun. Meron kang kapangyarihan, binigyan ka ng authority ng Diyos na ibahagi ang salita ng Diyos. Ng Diyos. So yan. Yan ang mga kailangan natin gawin kapag narinig natin o pag nalaman natin ang gospel o ang mabuting balita o magandang balita. Yan naman, what are the characters of this good news? Ano yung mga katangian ng gospel? Yan daw. This is the only gospel. Nag-iisa lang po, yun nga yung sinabi niyo po, di ba? Na pagka meron ibang gospel na pinreach, other than the gospel na tinuturo niya, siya ay sumpain. So, nag-iisa lang po yan. Kaya, hindi mo pwedeng i-pervert yan. Kaya nga sabi natin kanina, ang gospel ay ang word of truth. Truth siya. Hindi mo siya pwedeng baguhin, dagdagan. Nag-iisa lang siya. Ano pa? It is called the good news. Good news of the grace of God. Yan po ang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi ko pwede sabihin ng biyaya, unmerited favor. Kumbaga, hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Kahit hindi ka karapat dapat. Ano pa? Ano pa ang katangian niya? The good news of His Son. Sino yun? Si Jesus Christ. The good news of God. The good news of Christ. Ano pa? The good news of peace.
At ang muli, the everlasting gospel. So yun po yung mga katangian ng salita ng Diyos tungkol sa everlasting gospel, tungkol sa kapayapaan, tungkol kay Kristo, sa Diyos Ama, tungkol sa biyaya ng Diyos at ang nag-iisang gospel. So ngayon, ano naman ngayon ang nilalaman ng gospel? Ang maaaring iba sa atin, alam na to, lalo na itong verse na to, alam na natin. Ano ba ang meron doon sa gospel? Ano sabi dyan? Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Nililing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ang sinasabi sa kasulatan. Ayan, yan po ang nilalaman ng magandang balita. Ano? Ano daw? Kristo ay namatay. Si Kristo ay namatay, nilibing, at saka nabuhay muli. O, di ba natandaan niyo, tatlo lagi natin sinasabi na mga linggo, di ba? Ang gospel ay ang pagkamatay, pagkalibing, burial, at ang pagkabuhay ni Kristo. Yan lang po yan. Wala nang iba. Yan ang nilalaman ng gospel. O, yan o. Pero bakit nyo ba? The witness is about Jesus Christ. Witness that Jesus Christ died for our sins and that He rose again so that we can live. Yan po yung good news. Na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya po ay nabuhay muli para tayo ay mabuhay din. Kung tayo ay maniwala sa ginawa niya sa krus. No? So yun lang yun. Maniwala tayo na siya ay namatay, nilibing, at nabuhay muli. Yan lang po yung kailangan natin gawin. Wala nang iba. Tayo ay kailangan lang maniwala. Ayan, so yung background po niyan ay, so nabangkitan natin yung background last time. So dagdagan natin. Si Pablo po ay, minsan lang po siya kasi nakapunta dyan sa lugar ng Colossae. Hindi siya lagi, kasi marami siya pinupuntahan sa missionary journey niya. So minsan lang siya makapunta, kaya hindi niya gano'ng nakita yung kanya, yung mga kapatiran doon o yung church doon. So ano po ito po sa kanya, nagbibigay ng balita kung ano yung progreso o progress ng church at ng mga kapatiran doon ay si Epapras. Tama ba? O yun si Epapras. Siya yung nagre-report ng mga nangyayari, lalo na sa mga kapatiran doon sa church. So doon siya sa mga report, balita na natatanggap niya, siya ay nagsusulat siya. Bumabalik niya, sumasagot siya doon sa liham. Kung masin po natin, doon sa binasa natin, di ba sa verse 1 and 2 last time, sa lahat po ng mga sinulat ni Pablo, lagi po siya, ang introduction po niya lagi ay yung siya ay nagpapasalamat. Una siya, pangalan niya, tapos kung para kanino, at lagi siyang merong thanksgiving, lagi siyang merong greetings, no? Doon sa 12. 13 yun eh. Bakit 12 lang? Kasi po doon sa isang sulat niya, doon lang po yung kauna, naging isang sulat niya na hindi siya nagsabi ng anumang pagbati. Talagang kinabog na kagad ni Pablo. Anong libro yun? Galatia. Yun yung pagkakakusan natin, di ba? So hindi siya nagbigay ng greetings from ganito, grace and peace to you, ganyan, sumayin nyo ang pagbiyaya. Wala siyang ganun. Ang una kagad niya sinabi, di ba? Ano na kagad siya, kasi nga sinermo na kagad niya. Wala na siyang paligoy-ligoy, diretsyo na kagad.
So yun lang po yung nag-iisang sulat ni Pablo na siya ay walang pagbati na sinabi. So lahat po, yung iba, lahat meron. Yung lamang wala. Ayan, dito na tayo. Meron 7 puntos o meron 7 aspeto ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ito ba? Parang anis. Ito anin. Parang anin yun nandito namin eh. Anyway, tingnan natin ha. So una, ayan, sa verses 3 and 4. Sabi dyan, the gospel of truth is received by faith. So, 3 and 4, I give thanks to you, give thanks to God, the Father, for your Jesus Christ. Pray always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have for all the saints. So, kapag narinig mo o narinig ng tao ang mensahe ng Diyos, ang una niyang gagawin ay unang mangyayari ay tatanggapin. So, ilan ba? Ito, alin? Ito, tatanggapin niya. Lahat naman gano'n, di ba kayo ba, nung narinig yung gospel, hindi nyo tinanggap. Kasi hindi nyo tinanggap, wala kayo dito. No? Hindi nyo tinanggap, wala kayo sa isang simbahan. So, ano yan? Kaya yung unang gagawin natin ay tanggapin. Andiyan yung mga verse niya, tulad yung Hebrews 11, tungkol yan sa sa pananampalataya. Yung Acts 16:31, sabi doon, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So yan po yung yung unang kailangan isang aspeto na kapag narinig mo ang katotohanan sa salita ng Diyos ay tatanggapin mo kasi nga naniwala ka. Ano ba ibig sabihin ng faith? It is the substance for ano daw? Evidence na sin. Kahit ibig sabihin nito, hindi mo siya naniniwala ka kahit hindi mo pa siya nakikita. Baliktad siya sa mundo, di ba? Sa mundo, to see is to believe. Kasi mga Hudyo. Kung nasa mundo ay mga Hudyo, to see is to believe. Pero pag ikay Kristiyano, sa panahon ngayon, di ba, sa naparanan natin, na tayo nasa church age, ang kailangan ay faith lang. Walang signs and wonders. Vision, wala ganun, faith lang. Ito na yung kailangan. Ito yung kailangan gawin. Naniwala na tayo. Kailangan diba? Tapos, ano pa? Pangalawa, kapag narinig mo ang gospel, ang resulta nito ay pag-ibig. It results in love. Sabi nga rin sa verse 4, since we have heard of your faith in Christ and the love which you have for all the saints. Ayan, nandiyan yung mga verses na yan. Kasi pag nilagay natin, hahaba eh. So, ibig sabihin niyan ay yung may resulta yan na pag-ibig. Una, pag-ibig sa Diyos, at pangalawa, pag-ibig sa kapwa mo, di ba? Kasi di ba sabi ni Lord, sabi ni Jesus sa mga apostles niya, hindi mo ako binibigyan ng bagong commandment. Diba? Love one another. Sa niya sinabi yun. Love one another, hindi hate. Diba? Ito nga, mabigat eh. Yung isang sinabi ng Panginoon, diba? Na love your enemy. Madali ba mahal ng away? Dali lang. Ha? Dali lang? To be honest, hindi. Honestly, hindi. Mahirap.
love your enemy. Kasi nga, ang isang ano yan, lagi niya sinasabi na kwento dyan sa love your enemy. Actually, yung parable of the Good Samaritan. Kasi magkaaway ang Hudyo at Samaritano. Kasi nga, half-breed sila eh. Pero ang ginawa ng Jew, diba, tinulungan niya, ginastusan pa niya. Eh, kahit kaaway niya. Hindi ang moral story nun ay pagtulong. Kasi yun yung mga turo sa atin, di ba? Ang moral story niya ay pagtulong. Hindi, ang moral story niya, I love your enemy. Kumbaga, kaya mo ba siyang mahalin tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. So yun ang sabi niya, yun ang dalawang commandment, diba, na sinabi Lord na yung 10 commandment, ginawa na lang niya sa dalawa. Ano yun? Una, love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Diba? Kumbaga, kung ano yung pagmamahal mo sa sarili mo, ganoon din ang gawin mo dun sa kapatid mo. So, kasama na doon, pati kaaway mo. Ayaw bang gastusan yung kaaway mo? Ha? Hindi. Hindi ako, hindi niya iPad, ano? Kahit, ang hirap, di ba? Mahirap. Pero, kailangan gawin eh. Kasi command nga ng Lord yun eh. Kumahal mo yung sarili mo, siyempre, paano pinapahal yung sarili mo, gano'n yung mahalin yung kapwa mo. Then, pangatlo, Gospel of truth, rest in hope. rest in hope. Kung makapasin nyo, di ba? Yung 1, faith. Yung 2, love. Yung 3, hope. Di ba? Ano yung sabi sa 1 Corinthians 13? Yung pinakauling verse, di ba? Di ba tatlo yun? Yung trial na meron yun eh. Meron ano yun eh. May tawag dun eh. Ayun, trial Christian virtues. Christian virtues. Faith, love, and hope. No? Pero sabi nga, the greatest is yung love. Pero yung tatlong yun, laging magkakasama yan. Christian virtues. Ano yung virtues ulit? Kaugalian. Kaugalian. So sabi sa verse 5, because of the hope reserved for you in heaven, of which you previously heard in the word of truth, the gospel. O ano daw yung hope na sinasabi dyan? Because of the hope reserved. Reserved daw, naka-reserve na yun. Kasi naka-reserve yun, umaasa ka. So naka-reserve daw yan. Ano yung reserve na sinasabi dyan? Tingin nyo. Yun na. Ano bang hope natin? Di ba sabi ni Pablo, ano yung ating blessed hope? Yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan. Para yung faith. Di ba? Naniniwala. Sino dito pag namatay, punta siya sa langit. Namatay. Punta siya sa langit. Sigurado, 100% pupunta ako sa langit pag namatay ako sa oras na to. Sigurado, mandado. Sino? Ay, hindi nagtaas ng kamay. May kudraba ako eh. Hindi sigurado. Yun. Nakita niyo na ba yung buhay na walang hanggan? Pero naniniwala kayo? Sure. Parang wala. Ano dito? Kala ko earphone. So yun. Hindi pa natin nakikita yun, pero pinaniniwalaan na natin. Yan. So yan yung hope na sinasabi dito, yung nakareserve sa atin. Ano? Yung ating blessed hope na tayo ay makiling na ng Panginoon. No, yan yung, actually yan yung rapture. Yung rapture yan, yung blessed hope. Yung reserve na yan.
So, yun yung una, fruit 30, Christian virtues. Tapos yung 1 Peter 1:4, An inheritance corruptible and undefiled, and faded not away, reserved in heaven for you. reserved in heaven, yan yun, yung ating inaasahan. Na tayo ba ng araw, o darating ang araw na, makapili natin si Christ saan? Sa langit. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Buhay ng lakbay. 1 John 3:1, behold God, Mother of the fathers of Christ, that we should be called children of God. Pang-apat, The gospel of truth reaches the world, yan, sa verse 6, which has come to you just as in all the world also it is bearing fruit and increasing, even as it has been doing in you also since the day you heard it and understood the ways of God. and the gospel of truth reaches the world. So, ibig sabihin po nun, hindi lang po personal ang magandang balita. Ito rin po ay universal. Ito po ay para sa lahat. Hindi lang para sa atin. Hindi lang para sa atin nandito. Kaya di ba yung unang discuss natin, ano ginagawa sa gospel? Ito ay pinoproklama o binabahagi. So hindi lang sa iyan, hindi lang sa atin. So kailangan din ay ibahagi natin. So para po sa lahat yan ang gospel. Ayan, it is for the world. Tapos, ayan pa Romans 1:8, I thank my God for Jesus Christ, for all that your fame is spoken throughout the whole throughout world. the whole world. O, iba. Their sound went into all the earth, and their words to the ends of the world. O, verses 1:8, For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia, but in every place of your faith toward God is spread abroad. So, yan po yung mga patunay na sino panahon na yun, panahon ni Pablo, panahon ng mga disipulo, na ang mabuting balita tungkol sa Kristo ay hindi na po nanatili yan sa Jerusalem. Diba? Kasi sinabi ni Jesus, diba? Sabi niya sa Matthew 28, go and preach the gospel. Saan? Judea, from yung Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Yun yung sinabi niya doon sa Matthew 28. So hanggang ngayon, ganoon din po yun, applicable din yan. Na, kasi kung hindi yan applicable yung time na yun, wala tayo. Diba? Hindi natin alam yan. Kasi si Pablo ang nagbalita niya sa atin. Kaya kung tutusin, di ba, yung natatandaan nyo, yung pinag-aralan natin last time na tayo ay merong utang kay Pablo na hindi natin kayang bayaran. Kasi nga, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman ang gospel, ang magandang balita. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayo dito. Diba? Kasi nga tinawag siya ng Panginoon para ibahagi ang mabuting balita kay Kristo para sa mga hintil. Kasi kung tayo ay mga hintil. Yan yung sinabi ko kanina, the gospel is both personal and universal. Yan. Panglima, the gospel truth that produces fruit, yun, yung binasa rin natin kanina sa verse 6. which has come to you just as in all the world also it is bearing fruit and increasing, even as it has been doing in you also since the day you heard it and understood the ways of God truth. So tayo po yung prutas. Tayo yung prutas ni Pablo. Binahagi niya, no? Binahagi niya sa world o sa ministry niya sa mga hintil at ito ay namunga. So sino yun? Tayo yun. Tayo yung bunga niya. At maging yung iba sa atin dito na sinaren din natin
sila rin yung bunga, kaya namin dito. Diba? Tulad ng maski yung mga pinupost natin sa social media. Ikaw yung Reggie, siya yung bunga. Kasi nandito siya. Nakita niya sa Facebook, sa FB. Kaya, kumbaga, ano po yan, yung sanga-sanga yan, sanga-sanga. Kaya, ito ay pag ikay namunga, ikaw ay lalago. Kaya nga encouragement natin kanina sa ating mga kapatid na yung encourage po natin na magpagamit po tayo sa ministry na Diyos. Hindi lang po tayo nakaupo lang yan, pagkalinggo, pagka-Bible study, nakaupo lang. Tayo po ay tinawag. Kasi kung ikaw ay naging prutas, diba? Kung ikaw ay naging prutas, baka kailangan lalago ka rin. Hindi ka mananatiling isang buto. Kailangan lumago, hindi na physical. Tayo nga, hindi tayo nanatiling bata, diba? Kailangan din natin lumago spiritual, hindi kayo manatiling bata. Kundi kailangan lumago tayo. So maraming paraan po ang paglago. Discipleship, pwede yung paggamit mo, yung pagtulong mo sa church, diba? Marami pong mga paraan. So yan po yung mga verses na salita ng Diyos, ang katotohanan sa Ebanghelyo ay mamunga, lumago, at tumalag. Ano po yan? Acts 9:31. The church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed peace and was strengthened. Believers were living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, causing the church to increase in numbers. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, causing the church to increase in numbers. Actually, wala po silang ginawang programa dyan. Wala silang NFG, wala silang NFG natin, Eucharist Gathering, walang meal fellowship. Hindi, may meal fellowship sila, pero hindi yun yung paraan para dumami. Attend kayo pagkatapos ng Bible study natin, may kainan. Kasi iba ganun eh. Kaya alam natin ang Bible study kasi pagkatapos doon ang sawak ng pagkain. Diba? Lalo na sa ibang bansa, talagang pagkatapos ng Bible study, kainan. Ano naman yun kasi fellowship nga diba? Pero ano pa yung ginagawa nila para dumami? Wala. Sila ay na-encourage up na i-strength, napapalakas sila. Saan? Doon sa kanilang mga naririnig. Doon sa mga naririnig nila, sila ay natututo at sila ay na-encourage. Napapalakas sila. Kaya excited sila. Hindi ko alam kung araw-araw yan o linggo-linggo, wala sinabi. Pero excited sila na magtipon-tipon. Kasi nga marami silang natututunan bukod dun sa pagsasama-sama nila. Nagets nyo? Tapos ano pa? Ayan, Acts 24. The word of God increases and multiply. Tapos ayan, Thessalonians 1:8. The Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. So, ang salita ng katotohanan ay nagdadala ng prutas at lumalago at ito ay kumakalat. So, yun po yung resulta ni Pablo sa atin. Tayo ay unang buto, nagkaroon tayo ng bunga, lumago at tayo ay kumalat. Dati nag-start na tayo dito, ilan na tayo? 15. Ngayon, ilan na tayo? Doble. Diba? Lalo na pag-anniversary tsaka Christmas party.
Ano yung pang-anim? The gospel truth is rooted in Dahil grace. ito ay nakabaon, nakaukit sa biyaya ng Diyos. Ayan, sa verse 6, just come to you, just as in all the world also is good and increasing, even as it is has been doing since the day you heard it. You understood the grace of God. maintindihan natin. Kaya actually, kaya tayo nagkabunga, kaya tayo lumago, at saka tayo pumalag, kasi naintindihan natin yung grace of God. Naintindihan natin yung biyaya ng Diyos. Ano yung biyaya ng Diyos? Na tayo hindi karapat-dapat, pero naging karapat-dapat sa pamamagitan ni Kristo. Ano yung hindi karapat-dapat? Hindi tayo hindi karapat-dapat na mapunta sa langit. Lahat tayo sa impyerno. Alam niyo ba yan, lahat tayo sa impyerno dapat? Kasi nga, wala naman, lahat tayo makasalanan eh. Unang-una, hindi. Unang-una, makasalanan tayo. Pangalawa, hintil tayo. Diba? Kaya, ano lang talaga, yung pabor ng Panginoon, ng Diyos, ano yun, yung ginawa ni Kristo, na yun lang yung gagawin natin. Maniwala lang tayo doon sa tatlo. Yung ginawa ni Christ, ano yun? Ano yun? Ano yan? Tumatay na cross. Pangalawa. Pangatlo. Ay, sa likod, doon na yung masagot doon eh. Lahat nandito eh. Ayan. Grace is the heart of the gospel. Yan ang pinaka-sentro ng mensahe ng mabuting balita. Yung biyaya ng Diyos. Kasi hindi nga dapat tayo, wala nga tayo eh, sa impyerno nga dapat tayo eh. Pero dahil sa pabor ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, tayo ay, pag ikay naniwala dyan, doon, tayo ay, tinawag na anak ng Diyos. Pag tinawag ang anak ng Diyos, ikaw ay, lalo ka na sa, meron ka ng buhay na, walang hanggan. Meron ang mga iba, di ba, sinasabi nila, anak ako ng Diyos eh. Pero marami yan, sabi, anak ng Diyos. Pero hindi po lahat anak ng Diyos. Lahat. Ayan, basically, God giving us what we do not deserve. So, yan. Yan yung mga verses na yan. Yan ang mga patuloy tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang pang-pito, The gospel truth is reported by men, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant, who is a faithful servant of Christ in our behalf. And he also informed us your love in the Spirit. ang gospel of truth is reported by men. So, yun nga yung kanina, kaya naalaman ni Pablo ano yung nangyayari sa mga kapatiran sa lugar ng Colosas, ay nire-report po yan ni Epaphras kung ano yung mga nangyari. So, reported by men. Ang ibig sabihin po niyan ay tayo ay tayo mga manggagawa ng Panginoon. Tayo ay servant. Ano ba ibig sabihin ng Greek word po na servant ay doulos. Alam niyo yung doulos? Yan o. Faithful servant, doulos. Yan po yung ibig sabihin niyan. So lahat po tayo actually, lahat tayo ay doulos. Kasi servant po tayo ng Diyos. Kaya ngayon tayo sa ulit na tayo ngayon, magpagamit po tayo sa Panginoon. Kaya yan po yung mga yan po yung mga verses. Yan. Romans 10:15. How then can they fall on the one they have not believed in? And how they can believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching the letter?
And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring the good news. Di ba? So parang tayo, ganun din. Tayo yung resulta ng pag-obey o pagsunod ni Pablo. Kasi paano mo nga naman maririnig kung wala nagpadala? Wala nagpadala, wala magtuturo. So paano mo siya maririnig, di ba? So importante, meron nagpadala. So maaaring sa atin, lahat tayo nandito, may nagpadala. Kaya tayo nandito. No? May nagpadala, may nagturo sa atin, at tayo ay naniwala. So yan po yung 7 aspeto ng katotohanan ng salita ng Diyos. Una, ano yung una? The gospel brings love. Tapos, faith muna. Faith. Tapos results in love. And rest in hope. Reaches the world. Ano pa? Produces fruit. Tapos, rooted in grace and reported by men. So, minimay po natin yung verses 3 to 8. Yan po yun. Sana yung guess nyo? So, ano po yung kailangan natin gawin sa gospel? Ano kailangan natin gawin? Pabayaan na lang natin ba? Ano yun? Ito. Ito kailangan natin gawin. Yan. Proclaim. So, pag kailangan natin sabihin. Ngayon, kapag merong mga sinasabi ko sa dyan, hindi ba totoo yan ganito yan. So, we have to defend. Kailangan natin panindigan ang goal and kailangan natin pagtrabahuan. Kailangan natin enjoy yung fellowship. Kaya tayo, kailangan natin enjoy and ito mahirap we have to suffer. Suffer na hindi po ito yung paglalatikoy ka, ganyan siguro yun ay pinaka-worst case scenario na kailangan gawin sa'yo o kailangan mangyari na mag-suffer ka. Sobrang persecuted ka na. Sobrang persecution yan. Tapos paanin, kapag kami pagkakataon na ibahagi mo yan, bahayin ka. Huwag mo nang hadlangan, huwag mo pagpabukas. Tapos, huwag po natin ikahiya ang gospel. And then, tayo ay, binigyan ng, in-empower din tayo ng kapangyarihan ng Diyos para ibahagi siya. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya, huwag tayong alinlangan. Kasi, you have the power, no? No, tama ba, Danilo and Rex? Tama? We have the power? Ha? Tama? We have the power to what? To ano? Alin? Preach ang alin? Ano ba yung gospel? Ano ba yung gospel? Ha? Well, ikaw, nasa lagot si Rin. Ano sa gospel? Ano na? Ano daw? Ano ba yung gospel? Namatay, nilibing, nabuhay, nagpunta sa monumento. Ha? Malengke. Diba? Ano daw? Hindi ko marinig eh. So yun ayaw ko yung, malinaw ba yung pag-aralan natin ngayon? Malinaw? Sige tayo po yung